Melor, naka-wifi ka or naka-data? Naka-wifi po, ma'am. Okay, very good. Martinez, ikaw? John Raven? Naka-wifi po, ma'am. Okay. Pero ma'am, nalabas po, ma'am. Hindi ko po alam kung bakit. Alin? Anong Nalabas lalabas? po yung mismong meeting. Yung? Ito, ma'am, nalabas bigla. Nawawala, ma'am. Sige, at least, may connection pa rin naman. Keith, naka-wifi ka, no? Kasi nagpalipat to ng online. Tama, Keith? Para bala. Opo, ma'am. Kate po. Okay, sorry. Okay. Nico, naka-wifi naman po? Opo, ma'am. Okay, good. Rains, Changaw. Opo. Okay, Quincy, ikaw online ka rin? Opo, naka-wifi. Okay, Nicolo. Wi-Fi po, ma'am. Okay, good. Nasaan niya? Opo, naka-wifi po. Thank you. And De La Cruz? Naka-wifi po. Okay. So, kayong 10, hindi naman ako masungit, ha? So, para lang tayo magkukwentuhan with this discussion. So, wag pong mahihiyang magsagot habang kung ako ay merong mga itatanong. Okay, so this is the last part ng discussion doon sa part 2 na sinend kong video sa inyo. So, ang topic kasi natin ay tungkol sa lipunan. At ang lipunan, meron siyang pinakalayunin. Yun yung tinatawag nating kabutihang pang lahat. So, I assume na pinanood nyo na yung videos and kahit pa paano, alam nyo na yung ibig sabihin ng kabutihang pang lahat. Pag sinabing kabutihang pang lahat, hindi lang siya para sa mas nakararami lang. Okay? Pag sinabing pang lahat dapat ng tao, walang maiiwan. Alright? And sa lipunan, ito daw yung grupo ng mga tao na nakatira sa isang lugar. Okay? For kung saan man kayo nakatira ngayon, yan na yung lipunan na kinabibilangan ninyo. At masasabi ang lipunan, kung yung lugar na yan, dyan nakatira yung mga tao na permanente na. Okay? Pag sinabi natin permanente, may chance pa bang umalis? So, tingin ninyo, pag permanente ka na sa isang lugar, aalis ka pa ba? Di na po, ma'am. Okay, very good, JB. Hindi na aalis, okay? So, pag sinabi nating permanente, ito yung mga tao na pwedeng doon na siya lumaki, doon siya pinanganak, doon siya lalaki, doon siya tatanda, hanggang sa buong buhay niya. Doon na siya mag-i-stay. Okay, so dahil buong buhay mo, doon ka na mag-i-stay sa lipunan na kinabibilangan mo ngayon, ito yung dalawang bagay na dapat kilalanin ng mga tao na miyembro ng isang lipunan. Kailangan merong katarungan at meron din karapatan. Okay? So, saan ba nagmumula ang katarungan? Ano kayang pumoprotekta sa katarungan? Tuwing kailan nyo ba naririnig yung salitang katarungan? So, tingin nyo, tuwing kailan nyo siya naririnig? Tuwing kailan sumisigaw yung mga tao na humihingi sila ng katarungan? Kapag ka may anong nangyari. Yes, JD? Pag kinukuhanan po ng karapatan, ma'am. Very good. Pag kinukuhaan ng karapatan. Kapag ka kinuhaan mo ng karapatan ang isang tao, saan ka pwedeng managot? Anong pwedeng magparusa sa'yo? Hukuman, sir. Ay, ma'am. Hukuman. Okay? At sa hukuman, anong sinusunod nila, JB? Saan sila sumusunod? Saan sila bumabase? For example, kung ikaw ay pumatay, saan nila ibabase yung magiging parusa mo? Sa mga? Batas po. Nakasto, ma'am, na isasampa. Sa batas. Okay? Sa lipunan, may mga batas. Alright? So, sa mga batas na yan, ito yung pumoprotekta sa katarungan. Diba? Usually, kapag ka merong krimen, doon yung time na sumisigaw yung tao
para sa katarungan. Alright? Bakit niya sinisigaw ang katarungan? Ano bang ibig sabihin ng katarungan? For example, kapag ka may pinatay, bakit siya sumisigaw ng katarungan? Ano bang kinuha sa kanya? Ang taong pinatay, kinuhaan siya ng... Siyempre, pag patay ka na, ibig sabihin, wala ka ng... Anong kinuha sa'yo? Karapatang mabuhay po. Very good, Ezekiel. Karapatang mabuhay. Buhay, ma'am. Okay, very good, JB. Which means, pag sinabi po kasi natin katarungan, kaya yung isinisigaw ng tao kapag ka may krimen, kasi merong kinuha sa kanya na dapat ay nararapat para sa kanya. Okay? So, yung taong, kung may pinatay na tao, sumisigaw ng katarungan, kasi kinuha yung buhay na dapat ay para sa kanya. Okay? So, pag narinig niyo yung salitang katarungan, ito po ang ibig sabihin yan. Ibigay ang nararapat. Okay? So, with the justice, katarungan, pag may pinatay, kaya may batas, para sa mga taong nakuhaan ng karapatan, sa batas sila mananagot. Alright? So, yan ang ibig sabihin po natin ng katarungan. At ang mga batas, sobrang importante yan. Ha? Pero may ibang mga tao, iniisip nila na dahil sa mga batas, hindi sila nagiging malaya. 'Di ba? Kasi meron kang mga bagay na kailangan mong sundin. At kapag may mga batas, hindi lahat ng bagay pwede mong gawin kahit gusto mo siyang gawin. Alright? Pero ano ba talaga ang kahalagahan ng batas? So, ipapaliwanag ko lang yung kahalagahan ng batas in a simple way. For example, are you familiar with the movie The Purge? Napanood niyo na po ba yung movie na yon? Opo, ma'am. Okay, ano Yes, meron po. sa The Purge, Nicolo? Anong pwede mong gawin kapag ka nag-start na yung The Purge? Magpapatayan po, ma'am. Very good, Nicolo. So, pagka nag-start na yung The Purge, for example, 12 midnight yata yun. Kapag 12 midnight na, anong mawawala, Nicolo? Ba't pwede ka nang pumatay? Kasi wala nang mga Dignidad, ma'am. dignidad. Ano pa? Bakit pwede ka nang pumatay? Kasi wala ka nang kailangang sundin ng mga... Batas, ma'am. Very good. Batas po. So, yun yung nangyari sa The Purge. Okay? So, wala nang mga batas. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Malaya ka na. Kasi nga, iniisip ng tao dahil sa mga batas, hindi sila nagiging malaya. So, ginawa din sa The Purge, pinakita kung ano bang mangyayari kapag ka walang batas. Ikaw ba talaga ay tunay na magiging malaya? So, question ko sa inyo, kapag ka The Purge na, for example, ngayon, nasa bahay kayo, start na ng The Purge, 12 midnight, for example na today, this time, lalabas po ba kayo ng bahay? Magkakaroon? Hindi po. Bakit hindi, Ezekiel? Malaya ka naman na, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Wala nang batas. Ba't hindi Kasi ka po yung iba po sa sobrang inaano po nila na wala na po yung batas, parang sumusobra na po sila kasi wala na po silang limitasyon na gagawin na po nila lahat yung gusto nilang gawin kahit na masama na pong epekto sa iba. Very good, Ezekiel. Ano kayang pwedeng gawin nila sa'yo? Dahil wala na silang limitations. Pwede nila akong patayin, ma'am, kasi wala naman po silang pananagutan kung mangyari yun. Very good. That's correct. Exactly, Ezekiel. Dahil wala ng batas, hindi na sila pwedeng managot sa'yo. Pwede na nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa'yo. So, may question, Ezekiel, kapag ka walang batas, feeling mo ba malaya ka talaga? Hindi, ma'am, kasi ma'am, yung iba po hindi naman po ginusto yung mangyayari. Sila po yung nawawalan ng karapatang mabuhay or gawin yung gusto nila. Very good. Nakukuha lahat ni Ezekiel ang sagot. Kapag po kasi walang batas, ibig sabihin, mawawala na rin ang mga karapatan. Okay? Bakit mawawala na itong mga karapatan na to? Kasi nga, yun yung trabaho ni batas eh. Dahil sa batas, nagkakaroon tayo ng karapatan.
Okay? Nabanggit ni Ezekiel kanina, karapatang mabuhay. Okay? So dahil meron tayong karapatang mabuhay, kapag ka merong nagtangka sa buhay mo, pwede kang sumigaw ng katarungan kasi merong mga batas. Pero kung wala yan, walang magagawa sa'yo yung pamahalaan o yung leaders kasi nga wala ng batas. So, ang gusto ko lang iparating po sa inyo, ang batas, hindi niya nililimitahan ang kalayaan ng tao. Okay? So, for example, hindi na the purge ngayon. Meron na ulit mga batas. Lalabas na ba kayo ng bahay? Lalabas na ba kayo ng bahay? May batas na ulit. Magkakaroon na ba kayo ng lakas ng loob ulit na lumabas? Yes, ma'am. Bakit? Malaya ka na. Saan mo mas nararamdamang malaya ka? Kapag ka may batas o pag walang batas? Doon po sa may batas, ma'am. Bakit, Ezekiel? Kasi po, kapag alam po nating may batas or kahit po yung ibang tao, alam po nila yung hindi po nila dapat gawin at yung dapat po nilang gawin. Very good, Ezekiel. Nakukuha mo talaga. With the rules kasi, with the law, that is our guidance kung ano ang tama sa mali, kung ano ang mabuti sa masama. So dahil sa mga batas na yan, malalaman natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin at yung mga bagay na pwede at dapat nating gawin. Which means, dahil sa mga batas, hindi po niya nililimitahan ang ating kalayaan. Ang trabaho ng batas, pinoprotektahan yan ang karapatan na meron ka, ang kalayaan na meron ka, at syempre, ang kalayaan na meron ang lahat. Okay? So, huwag kayong magtatampo if your parents have rules daan sa bahay ninyo. Kasi rules and the law should start within your home. Dapat sa bahay pa lang, matuto na kayong sumunod sa mga rules. Kasi paglaki ninyo, for example ngayon, grade 9, lumalabas na kayo sa lipunan, hindi na kayo nakalock-in na lang sa inyong families, kailangan, kung merong rules sa bahay, mas maraming rules sa labas ng bahay. Okay? Dahil sa lipunan, mas malaking tahanan na yan. Alright? So, kailangan pahalagahan natin ang batas. And again, bakit kailangan pahalagahan ng batas? Kasi hindi lang po ikaw ang malaya. Hindi lang ikaw ang may karapatan. Lahat ng taong nasa paligid mo, may mga kalayaan yan. Meron din silang mga karapatan na kailangang respetuhin. So again, ang ibig sabihin po ng katarungan, ibigay kung ano ang dapat daw ibigay? Ang nararapat. Okay, kung ano ang nararapat. Alright? And ang karapatan mula sa mga batas, kaya tayo nagkakaroon ng karapatan, kasi ang tao, kailangang galangin dahil lahat ng tao ay mayroong, anong meron tayo? Dignidad. Dignidad. Very good. So ano bang ibig sabihin ng dignidad? May question. Pwede bang mawala ang dignidad ng tao? Pwede ba siyang mawala or mabawasan man lang? Pwede kaya? Yung iba naman, paramdam naman kayo dyan. Sa tingin nyo, pwede kayang mawala ang dignidad or mabawasan ang dignidad ng tao? Is there a chance? JB? Meron ba? Pwede, ma'am. Very good, JB. That's correct. Ang dignidad ng tao, pwedeng mawala, pwedeng mabawasan. Sa paanong paraan kaya? So, meron kasing misconception with this. Okay? Minsan, iniisip natin na kapag pwedeng mabawasan ang dignidad mo or mawala kapag ka ikaw ay sinisiraan o kaya naman ginagawan ka ng kwento, tawag dito, binabackstab ka, okay, may sinasabi sa ibang tao habang ikaw ay nakatalikod or wala ka, feeling nila nawawala na ang kanilang dignidad.
Pero may question, kapag sinisiraan ka, for example, si JB, kilala siya bilang isang honest person. Hindi yan nagsisinungaling si JB, lagi niyang sinasabi ang totoo. Tapos biglang gagawa ng kwento si Nathania, nasasabihin niya, ay hindi, sinungaling talaga yung si JB, hindi naman talaga yan matapat, hindi talaga yan honest. Alright? So, ang sinisira ni Nathania, sinisira ba ni Nathania yung dignidad ni JB? Dignidad kaya ni JB talaga ang nasisira ni Nathania? Hindi po. Yes, Shanilay, that's correct. Hindi. Ano kaya yung sinisira ni Nathania? Kung hindi yung dignidad, ano yung sinisira niya kay JB? Yung kanyang? Kung hindi dignidad, ano kaya? Kasi ibang ibig sabihin ng dignidad. Ano ba yung pagiging matapat? Anong tawag natin dyan? Pagiging matapat, pagiging mabait, matulungin. Anong tawag natin doon? Anyone? Uy, magparamdam kayo. Unti na lang tayo. Sagot na. O sige, baka nahihiya pa. Kapag ka ganun, sinisiraan ka, parang, tawag dito, hinihit or tinitira yung iyong pag-uugali, pagkatao, ang sinisira lamang sa'yo doon ay image mo o ang iyong imahe, ang iyong pagkatao. Okay? Pero hindi ang iyong dignidad. Ang sinisira lang ay yung pagkakakilanlan mo kung sino ka ba. Kapag ka pinag-usapan natin ang salitang dignidad, hindi tinatanong dito kung sino ka. Okay? Ang tinatanong dito ay kung ano ka. So tayo, ano ba tayo? 3 letters, 1 word. Ano tayo? Tao, ma'am. Tao. Very good. Tayo ay tao. Which means, pag sinabing dignidad, ito yung basis na tao pa ang isang tao. Okay? Ito yung basehan kung ikaw ba ay namumuhay pa bilang isang ganap na tao. Okay? So, paano ba natin masisiguro na ang tao ay nabubuhay bilang isang tao? Yun yung tanong. So, ano ba ang ating basic needs? Anong basic needs ng tao para siya ay mabuhay? Pagkain, ma'am. Very good, JB. Pagkain. Pag ang tao hindi nakakakain, hindi siya nakakapag-isip ng tama. Hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Kaya 'di ba minsan kapag tayo ay nagugutom, mabilis uminit yung ulo natin, madali tayong mairita. Kapag merong nakasanggi sa'yo, pwedeng magalit ka agad, manakit ka na rin. At yung ganong kilos, yung ganong reaction, na kapag ikaw ay nasaktan, mananakit ka pabalik, hindi yan kilos ng isang tao. Kilos yan ng isang, ano kaya, yung masyadong nagpapadala sa damdamin, hindi na ginagamit ng tama ang isip at puso. Ano kaya ang tawag natin dyan? For example, kapag kinagat siya, kakagatin ka rin pabalik, kung hindi na siya nagiging tao, para na siya nagiging isang, ano po? Hayop, ma'am. Very good, JB. Para ka ng isang hayop. Ibig sabihin, kapag ka ang tao hindi na nakakakain, nababawasan ang kanyang dignidad kasi hindi na siya kumikilos bilang isang tao at hindi na siya nabubuhay bilang isang ganap na tao. So, maliban sa pagkain, ano pang basic needs natin? Tirahan. Very good, Ezekiel. Tirahan. Dahil ang tao, hindi yan pwedeng kung saan-saan lang matulog, maligo, kumain, at iba pa. Kailangan meron siyang tinitirhan. Dapat meron siyang bahay. Okay? So, maliban sa pagkain, pagkain, tirahan, ano pa po? Ano pang basic needs natin? Food, shelter. Damit, ma'am. Very good, JB. Damit.
Ang tao, hindi yan pwedeng magpalakad-lakad ng walang damit kasi nga hindi po tayo hayop. Okay? Ang hayop, anywhere, kahit walang damit yan, okay lang kasi nga hayop sila. Pero tayo, dahil tao tayo, kailangan natin magsuot ng damit, hindi lang dahil kailangan mong pumorma, kundi dahil kailangan mo ng proteksyon sa iyong katawan. Mula sa dumi, mula sa init, o kaya naman sa lamig. So anything na kailangan ng protection from the environment. So yun yung basic needs natin. Yun yung mga kailangan ng tao para siya ay mabuhay bilang isang ganap na tao. So pagka nawala yan, pwedeng mawala ang iyong dignidad or mabawasan. So kung yun mawala yung mga bagay na yun, sino kaya pwedeng example natin ng mga taong wala ng dignidad or nabawasan na yung dignidad nila? So kung wala na silang dignidad, ibig sabihin hindi na sila nakakakain, wala nang maayos na damit, wala nang maayos na tirahan, walang trabaho, walang pera. Sino kayang pwede natin example dyan? Mga tao, ma'am, na mahihirap. Okay, anong tawag natin sa kanila? Mga taong mahihirap na walang bahay. Mga pulubi, ma'am. Very good. Yung mga pulube o yung mga taong lansangan. Okay, kung mapapansin ninyo, ang mga taong lansangan, hindi na sila nakakakain, kaya usually, karamihan sa mga taong lansangan ay mga nasiraan na ng bait. Okay? O yung tinatawag nating mga baliw. Okay? Hindi na sila nakakapag-isip ng tama, 'di ba? Usually, sila yung mga, kung tawagin natin, ay sira na yung ulo. Alright? At yung mga pulube, sila yung mga usually wala ng damit. And again, wala ng bahay. So, hindi na sila namumuhay na tulad ng isang tao. Ano na kaya yung buhay na meron sila? Para na sila ring isang Hayop, ma'am. very good, Quincy, hayop. So, tatandaan po ninyo, pag sinabi nating dignidad, hindi dyan tinatanong kung sino ka. Ang tinatanong dyan ay kung ano ka. So, kung tayo ay tao, kailangan mabuhay tayo bilang isang tao. Kailangan nating protektahan ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagpo-provide ng ating basic needs. Okay? Kasi again, ang dignidad, ito yung basehan ng pagiging tao ng isang tao. Okay po? So, hindi yan tumutukoy sa image mo, sa personality mo, no. Ito ay tumutukoy sa pagiging tao mo. So, dahil ang tao ay mayroong dignidad, kailangan yung galangin kaya nagkakaroon ng mga karapatan. Alright? At dahil lahat ng tao ay may karapatan, kailangan laging ibigay kung ano ang nararapat at doon mo na ipapakita ang katarungan. At dahil sa katarungan at karapatan, nagkakaroon ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. So, lahat ng yan ay konektado sa isa't isa. So, let's proceed. So, ano ba ang mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panglahat? Okay? Sino ba or ano ba yung mga nagiging problema? Bakit nahihirapan ng isang lipunan na makamit ang kabutihang panglahat? So, meron tayong tatlong hadlang. Okay? Unang-unang hadlang dyan ay yung mga tao na mahilig makinabang, okay? Subalit, tumatanggi sa ambag ng gawain. So, mamaya, explain ko yan. Ikalawa, individualismo. Dahil sa mga taong nakafocus sa individualismo, nahahadlangan ang paggamit ng kabutihan para sa lahat. And lastly, ang mga taong laging ang pakiramdam na sila ay nalalamangan or nadadaya. So, let me explain this one by one. So, simulan natin sa una. So, unang hadlang sa paggamit ng kabutihang panglahat, meron kasing tao sa lipunan na mahilig makinabang, subalit tumatanggi sa ambag ng gawain. For example, this movie, are you familiar with this movie, Parasite? Korean movie? Napanood niyo na ba siya? May nakapanood na ng movie na to? Ako, ma'am. Okay, si Case, napanood na niya. So with this movie, bakit kaya siya pinamagatang Parasite? Okay, medyo mahaba kasi yung kwento niyan.
So, doon na lang tayo sa meaning ng parasite. Ano bang meaning ng parasite? Ano bang description niya? Anong characteristic ng mga parasites? For example, sa isang hayop or tayo, mga tao, minsan meron talaga parasites sa ating mga katawan. Kahit sa mga hayop, may mga parasites dyan. Anong trabaho ni parasite? Mga organisms na yan. Ano kayang trabaho ni parasite? Ang trabaho ni parasite, andito na rin yung ibig sabihin yan. Okay? So, para mas mabilis tayo, kasi after na ito, magkuquiz pa kayo. Pag sinabi nating parasite, ito yung organism sa katawan ng hayop o ng tao na kung saan, for example, kung anong kakainin ko, okay, so magtatrabaho ako, para ako'y magkaroon ng pera, magkasweldo, para makabili ng pagkain. So, lahat ng work na sa akin. Okay? So, dahil dun sa trabaho ko na yon, makakakain ako. Yung parasite na nasa loob ko, yung organism na yon, may ginagawa ba siya? Para siya ay makakain? Opo, ma'am. Wala po. Wala, JB. Correct, Ezekiel. Ang parasite, sila yung mga walang ginagawa. Okay? With your body, wala yang ginagawa. Inaantay lang yan kung ano yung kakainin mo. At sa kakainin mo, syempre, nasa katawan mo na yan, nasa loob na yan ng katawan mo, doon na sila makikinabang. Okay? So, kung ano yung kinakain mo, makikiagaw yan sa nutrients or sa vitamins or anything na makukuha mo sa kinakain mo. Wala yang gagawin, lagi lang yang nakaantay. Kaya, yun yung naging title nitong movie na to. Kasi itong movie na to, dalawang pamilya yan. Isang mahirap, isang mayaman na pamilya. Okay? Itong mahirap na pamilya na to, pagod na silang nahihirapan. Pagod na silang maging mahirap. Kaya nagpanggap sila, nagpanggap siya na driver, ito naman nagpanggap siya na tutor, pero hindi naman talaga siya teacher. Pero dahil madaling mapaniwala itong mag-asawang mayaman, tinanggap sila, pinapasok sila. So, ending ng story, nakinabang sila. Dun sa yaman, nitong pamilya na to, habang sila hayahay lang. So, sa pamamagitan ng panloloko, hindi sila nahihirapan, nakukuha nila yung yaman or yung comfort ng buhay na meron itong mayayaman na to. Okay, same thing with this. Sa lipunan, may mga tao na ayaw nilang nahihirapan. Okay, gusto nilang umunlad, pero gusto nilang makinabang doon sa paghihirap ng iba. In short, with these one, mga taong tamad. Okay? So dahil sa mga tao na yan, nahahadlangan ng kabutihang panglahat. Kasi lahat tayo gusto nating umunlad, pero hindi lahat gustong gumawa or kumilos. So yun lang yung ibig sabihin nitong unang hadlang. Ikalawang hadlang sa pagkamit ng kabutihang panglahat ay yung tinatawag nating individualismo. Okay? So pag sinabi nating individual, what does it mean? Individual. Nag-iisa or mag-isa po. Okay, mag-isa ka lang. Alright? Kaya naka-highlight din dito yung sa mga salitang personal na naisin. So kung makikita nyo tong tao na to, ang konsepto niya sa buhay ay individualismo. Ibig sabihin, ang focus lang niya ay ang kanyang, sino lang ang focus niya? Yung sarili niya po. Sarili lang. Sariling naisin or sariling goal, sariling pangarap niya lang. Alright? Wala siyang pake sa mga taong nasa paligid niya. Gagawin niya lahat. Magtatrabaho siya. Okay? Gagalingan niya. Pero para lang sa kanyang sarili. Alright? Para lang sa kanyang personal na naisin. So, bakit siya nagiging problema sa pagkamit ng kabutihang panglahat? Nagtatrabaho naman siya. Hindi naman siya nagkukulang. Ano kaya nagiging problema sa kanya?
Bakit ito nagiging problema ng isang lipunan? Yung mga taong ang konsepto ng buhay ay individualismo. Bakit siya kaya nagiging problema? Ano sa tingin ninyo? Why? Ano bang meron sa kanya? Nagkulang ba siya? Nagtatrabaho naman siya. Kaso, nagtatrabaho nga lang siya. Ma'am, nagtrabaho na siya pero para sa kanya lang po. Very good, JB. Nagtatrabaho nga siya, nagpapakahirap siya, pero para sa kanyang sariling naisin lamang. Okay? At ang individualismo, hindi yan literally mag-isa ka. Okay? Ang individualismo, tumutukoy yan sa sarili or personal mong naisin. For example, siya, nagtatrabaho siya para lang sa kanyang sariling pamilya. Wala na siyang pakialam sa pamilya ng iba, sa mga kapitbahay, kaibigan, or kung sino pang taong nasa paligid niya. Okay? Basta nakafocus lang siya sa sarili niyang goals or dreams. So, bakit siya nagiging problema ng lipunan? Kasi for example, ikukwento ko lang, merong conversation between a Korean or Koreano at saka Pinoy. Alright? So, nag-usap yung dalawa. Tinanong ng Koreano yung Pinoy, sabi niya, sa tingin mo, sinong mas korap? Pilipinas o Korea? Sa tingin niyo, sino kayang mas korap? Ang Pilipinas o ang Korea? Pilipinas po. Okay, so para kay Shayna ay Pilipinas. Good. So, syempre, sagot ng Pinoy doon sa Koreano, ay, mas korap ang Pilipinas. Mas korap kaya talaga ang Pilipinas. Sino bang mas maunlad? Korea or Philippines? Ano ang mas maunlad? Pilipinas o ang Korea? Philippines, ma'am. Korea po. Mas maunlad, JB, ang Korea. Di ba nga sa mga K-pop artist pa lang nila, sobrang kumikita na yung bansa nila doon. Okay? So, mas maunlad ang Korea. Pero sabi ng Koreano, mas maunlad man ang Korea, mas korap ang Korea kumpara sa Pilipinas. Pero kahit na ganun, kahit na mas korap ang Korea, bakit kaya mas maunlad sila? Ano bang pinagkaiba ng Pinoy sa mga Koreano sa konsepto sa buhay? So, pinagkaiba niyan, for example, kayo, nag-aaral kayo ngayon, sasabihin ng mga magulang ninyo, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. At sa pagkakaroon ng magandang trabaho daw, para kanino daw yung magiging trabaho mo? Ba't daw kailangan mong makahanap ng magandang trabaho? Para daw, anong usually na tinuturo ng pamilyang Pilipino? Para magkaroon po ng magandang buhay or maayos na pamumuhay. Kasama ang iyong? Sinong kasama mo daw, Ezekiel? Pamilya po. Yes, Shenry, Pamilya. pamilya. Diba? Correct. So, yun yung konsepto kasi ng Pinoy. Okay? Uy, kailangan mong magtrabaho, mag-aral ka ng mabuti para in the future, pag kami sarili ka ng pamilya, mabubuhay mo sila, mabubuhay kayo ng komportable. So, that's the conception of us Filipinos. Kailangan nating magtrabaho para sa ating sariling pamilya. Okay? Nakafocus tayo lagi kung paano natin mabubuhay yung pamilya natin. Compared with the Koreans, kapag sila ay training, kapag kaya tinanong mo, ba't ka nagtatrabaho? Para kanino daw kaya sila nagtatrabaho? Ano kayang sagot nila? Sa tingin nyo, na siyang nagiging dahilan kaya sila ay mas maunlad kahit na mas korap yung pamahalaan na meron sila. Para sa Para sa Opo. sarili, ma'am. Sarili, kapwa, ano pa kaya? Abang ang Koreano, nagtatrabaho yan, pinalaki yan, hindi para sa pamilya, hindi para sa sarili. Sila ay tinitrain na kailangan mabuhay ka para sa bansa. Okay? Ganun agad kalaki yung training sa kanila. Hindi sila tinitrain na you should work for your family. Not like that. Sila ay tinitrain na kailangan kumilos ka, magtrabaho ka para sa bansa.
Okay, kaya kung mapapansin ninyo, kung meron mang ditong K-pop fan, di ba ang mga Koreano, meron silang mandated na military service. Kung merong mga Korean fans dito, anong age magi-start? Alam niyo ba? Parang age 25 yata or 20 pataas po, ma'am. okay, 20 pataas, 'di ba? So hindi pwedeng mawala or hindi ka pwedeng makatakas doon sa military service na 'yon. So mula pagkabata pa lang, nakafocus na yung mga 'yan na sila ay kailangan nilang mag-serve para sa kanilang bansa. Pero dito sa Pilipinas, walang ganon. Okay? Pinalaki tayo na kailangan magkaroon tayo ng trabaho para sa ating pamilya. Unlike with them, pinalaki sila, bata pa lang, aware na sila na kailangan meron silang gawin para sa kanilang bansa. Okay, hindi ko lang alam kung ano yung sa mga babae ha. Ang alam ko lang kasi ay yung sa mga lalaki, which is the military service. Pero in a way, kaya mas nagiging maunlad ang Korea kasi hindi sila nakafocus sa sarili nilang naisin. Nakafocus sila sa naisin ng buong bansa. Alright? Kaya mas maunlad sila. So, kaya dito sa Pilipinas, nahihirapan tayong abutin ang kabutihang panglahat kasi karamihan sa atin nakafocus sa individualismo. Nakafocus sa personal na naisin. So, hindi ko naman ibig sabihin na Koreans are better than us. We can always do better. Okay? So, kung meron tayong chance ngayon to do better things, gawin natin. Kaya pinag-uusapan natin ngayon ito. So, iwasan natin ang individualismo. Lagi nating isipin na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundo or sa lipunan na kinagagalawan natin. Kasi ang tao, nabubuhay yan para sa sarili, pero kasama ang iba. Okay, hindi ko naman sinasabi na kailangan kalimutan mo na yung sarili mo, not like that. Kailangan, sa pag-aalaga sa iyong sarili, dapat kasama rin ang iba. So next, lastly, isa pang hadlang sa pagkamit ng kabutihang panglahat ay yung pakiramdam na ikaw ay nalalamangan. Okay? O yung mga taong ayaw nila na sila ay nasasapawan. O kaya naman, yung mga tao na kapag feeling nila, mas malaki na yung naambag nila, hindi na sila gagawa. For example, sa group activity, kunwari si JB, marami na siyang ambag, feeling niya, ay, nalalamangan na ako. Hindi na gagawa si JB kasi nasa isip niya, marami na siyang nagawa. So kung lahat tayo ganun iisipin natin, matitigil yung pagkilos, matitigil yung pagtatrabaho sa isang gawain. So, nagkakaroon ng hadlang sa kabutihang pang lahat. Ibig sabihin lang po na itong last part, if you can do something, do it. Okay? Kung mas marami ka nang nagagawa compared sa iba, that's better. Huwag mo nang silipin yung trabaho ng iba. Hanggat may kaya kang gawin, gawin mo na. Hanggat may kaya kang iambag, ibigay mo na. Okay? Kasi parte ka na ng lipunan. Kapag kasi lagi mong iisipin yan kung nalalamangan ka na ba or mas marami ka nang naiaambag, dyan na pumapasok yung pagiging sumbatero. Okay? At sa isang grupo, kapag may mahilig manumbat, nakakatamad ng magtrabaho. Alright? So dahil ang isang lipunan, isa yung grupo ng mga tao or higit pang grupo ng mga tao, kailangan wala ng sumbatan. Kung may magagawa ka, gawin mo na. So last part na to. So mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panglahat ayon kay Joseph de Torres. So 3 na lang ulit. So ito yung mga bagay na kailangan upang masiguro ang kabutihang panglahat. Mula to sa libro ni Joseph de Torres na ang title ay Social Morals. So, para daw makuha ang kabutihang panglahat, kailangan lahat ng tao ay nakakakilos ng malaya. Alright? Pangalawa, kailangan napapangalagaan ng karapatang pangtao or human rights. And pangatlo, kailangan ang pag-unlad ng bawat individual tungo sa sariling kaganapan. So, let me explain one by one. Unang-una, para makamit ang kabutihang panglahat, kailangan masiguro ang
kalayaan natin. Dapat lahat daw tayo ay nakakakilos ng malaya. So, paano tayo makakakilos ng malaya? Dito na papasok itong tatlo. Okay? So, ang tao, kailangan niyang maging malaya. Para siya ay maging malaya, kailangan merong dialogo. Ano kaya yung ibig sabihin ng dialogo? Ito yung pagpapalitan ng mga pag-dialogues. Kunwari sa Salita movie, po. very good, Shenale. Shenale. Ibig sabihin ng dialogo, pagpapalitan ng mga salita, pwede siyang conversation or debate. Pakikipagtalo. Alright? Ang pakikipagtalo, tatandaan po ninyo, hindi yan pakikipag-away. Ha? Bakit kaya mahalaga na may pagtatalo? Bakit mahalaga na may debate or dialogo? Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Bakit siya nagpapakita ng kalayaan ng lahat? Bakit? Para marinig ng mga tao yung ibig sabihin ng dalawang nagsasalita. Very good, JB. Napakahalaga ng dialogo kasi kailangan marinig yung both sides. Alright? So, ang debate, pakikipagtalo, hindi yan masama. Okay? Bagkus, yan pa ay makakabuti. For example, sa isang relasyon. Napakahalaga na merong debate. Kasi for example, kapag ako lang yung nagsasalita, hindi ko pinapakinggan si JB, hindi magiging healthy yung relationship namin. Kailangan kung nagsasalita ako, bigyan ko rin ng karapatan or ng pagkakataon na makapagsalita si JB. Okay? Kasi for example, kung ako leader, kayo yung follower, kunwari kung ako yung laging nag-iisip ng ideas, baka meron na hindi ko maisip na pwedeng maisip ni Case, ni Quincy, ni Miko, ni Nathania, at ng iba pa. Alright? Kaya napakahalaga ng dialogo. Kaya nga, di ba, usually, yung mga tao sa media, o yung mga nagbabalita, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, ano kaya yung kalayaan na lagi nilang sinisigaw? Ano yung kalayaan na lagi nilang sinisigaw? Freedom of? Speech. Very good. Freedom of speech or kalayaang makapagpahayag. Kasi napakahalaga na ang tao na ilalabas niya ang kanyang saloobin. 'Di ba? Lahat naman tayo na-experience natin yan. Kapag meron tayong nararamdaman, kailangan natin yung ilabas and usually sa pamamagitan ng pagsasalita. Pero tatandaan po ninyo ha, ang ibig sabihin ng freedom of speech, it doesn't mean na lahat ng gusto mong sabihin, pwede mo nang sabihin. Not like that. Okay, no. Pag sinabi natin kalayaang makapagsalita, meron kang kalayaan na sabihin yung nararamdaman mo, pero hindi ka nun binibigyan ng kalayaan na manakit ng iba. Okay? Kasi hindi lang naman ikaw yung malaya. For example ako, meron akong gustong sabihin kay Nicolo. Dahil meron akong kalayaang makapagpahayag, I have the freedom of speech. It doesn't mean na pwede ko na ring saktan si Nicolo. Okay? Pwede kong sabihin sa kanya yung gusto kong sabihin, pero wala akong karapatan na saktan siya. Same thing with Nicolo, pwede niyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin sa akin, pero si Nicolo, wala siyang karapatan na saktan ako. Okay? Yun ang trabaho ng dialogo. Lahat tayo may karapatan na magsalita, pero wala tayong karapatan na manakit ng iba. Kasi may nagkakaroon ng problema dyan, di ba? Kaya nga, di ba, napasara, for example, ang ABS-CBN. Kasi ginagamit nila ang freedom of speech. May chances na ginagamit nila ang freedom of speech para manakit at manira ng iba. And kapag ginamit mo yung kalayaan mo na makapagpahayag para manakit o manira ng ibang tao, hindi na po siya kalayaan. Okay? Yun ay pang-aabuso na ng kalayaan. Alright? Kaya sila napasara. But then again, meron pa rin naman tayong karapatang mamahayag, magsalita, pero kailangan maging maingat. Kasi wala tayong karapatan na manakit ng iba. And syempre, other than dialogo, meron tayong katarungan at pagmamahal. Again, ano ibig sabihin ng katarungan? Pagbibigay kung ano ang
Nararapat. Very good. Huwag kakalimutan niya na ang katarungan, pagbibigay kung ano ang nararapat. So kung nabibigay ko ano yung dapat sa'yo, nagiging malaya ka. Karapatan na makapag-aral, makapagtrabaho, makakain, magkaroon ng bahay, ng damit, at iba pa. Nabibigay ko anong dapat sa'yo, nagiging malaya ka. And syempre, pagmamahal. Kasi pag walang pagmamahal, walang katarungan. Kasi kung ako, wala nang pagmamahal sa puso ko, anong pakialam ko sa mga bagay na nararapat para sa'yo? Diba? Anong pakialam ko sa nararamdaman mo, hindi ko pakikinggan yung mga gusto mong sabihin. Kasi wala na akong pagmamahal. Alright? So sa lipunan, napakahalaga na mayroong pagmamahal. Kasi kung may pagmamahal, may katarungan, may dialogo, ang lahat ay magiging malaya. Ikalawa, pangangalaga sa karapatang pangtao or human rights. In short, bakit tayo merong karapatan? Bakit kailangan galangin ang isang tao? Kasi meron tayong, kung tayo ay tao, kailangan tayong galangin, respetuhin, kasi lahat tayo ay mayroong, ano nga ulit yung basehan ng ating pagkatao? Dignidad, ma'am. Very good. Siya nila, JV and Ezekiel, dignidad. Yun lang yan. We have the human rights, kasi all of us has our own dignity. Okay? At yung dignidad na yon, kailangan yung kilalanin ng iba. Okay? And lastly, pag-unlad ng bawat individual tungo sa sariling kaganapan. Pag sinabi nating sariling kaganapan, ito po yung tumutukoy sa pagpapaunlad ng sarili. Pero syempre, pag pinapaunlad mo yung sarili mo, kailangan sino ang kasama? Sino ang kasama? Yung kapwa po. Yung kapwa. Okay? Kasama ang iba. So, bakit kailangan kasama ang iba? Kasi tatandaan po ninyo, ang tao nabubuhay para sa kanyang sarili at para din sa ibang tao. Okay? Anong example niyan? For example, Rains, Siangaw. Rains, pwede mong buksan yung mic mo. May tatanong lang ako, hindi naman ito mahirap. Rains. Rains, nandiyan ka pa ba? Paramdam ka, Rains. Ayaw yata ni Miko. Yes, ma'am. Ayan, si Rains. Rains, anong gusto mong maging in the future? Rains, anong gusto mong maging? Pangarap mo? Engineering po. Ano po? Civil engineering po. Very good. Civil engineer. Okay, gusto ni Rains na maging, thank you, Rains. Gusto niya maging engineer someday. So, yung pagiging engineer ni Rains, para sino kaya? Ano bang trabaho ni engineer? Paggawa po ng Very tirahan. good. Paggawa ng bahay, paggawa ng building, yung bahay na yon para sa mga pamilya, buildings para sa mga kumpanya, at sa mga kumpanya na yon nagbibigay ng trabaho sa iba. Ibig sabihin, yung pangarap ni Rains sa pagiging engineer, hindi lang yan nakafocus sa sarili niya. Okay? Nakafocus din yan sa ibang tao. Same thing, kung gusto niyong maging teacher, ano bang trabaho ng teacher? Nagtuturo po sa Okay. iba po. Pagtuturo pa rin sa iba. So kung mapapansin niyo, meron pa rin ibang tao. Kung gusto mong maging nurse, pangangalaga sa iba na may sakit. Kung gusto mong maging isang sundalo, proteksyon para sa ibang tao na nasa kapahamakan. So lahat ng magiging pangarap natin sa buhay or calling natin sa buhay, lahat ay may kinalaman sa iba. Kasi again, ang tao, tayo ay ginawa hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ibang tao. Okay? Kung ang buhay natin, for example, si Nicolo, kung gusto niya maging PBA player someday, ano kayang service ang maaaring ibigay ng mga players? ML player, NBA player, basketball player, lahat ng player, ano kayang pwedeng service na maibigay nila sa iba? Ano kaya po? Kasi baka isipin niyo walang sense yan. May sense yan. Okay? Kung gusto mo maging professional player someday, you are giving entertainment with your fans. So may service pa rin. Pinapasaya mo yung iba. Meron pa rin kinalaman sa ibang tao. Okay? So again, kapag kamit ng kabutihang panglahat, kailangan paunlarin ang sarili kasama ang
iba. Kasi walang taong nabubuhay na mag-isa. May question po ba? May questions pa? Any questions po? May tanong? Anyone? Maliwanag po ba ang lahat? Yes po. Okay. Just, so kung wala na pong tanong, kayong 11 kayo, after this, magkakaroon kayo ng quiz. Okay? Unlike with modular, dahil kaya nyo pong mag-online, online po kayo magku-quiz. Okay? Lahat kayo naka-wifi, through internet or through online, kayo magsasagot ng ating quizzes. With the modular, yung iba nyong kaklase, iba yung gagawin po nila. Okay? So, bago magsagot ng quiz, i-review muna ang ating discussion today. Binigay ko na rin naman yung PowerPoint last time. I-review po muna yon. So, ibibigay ko ang quiz ngayong oras na to at pwede siyang sagutan hanggang 1 p.m. Maliwanag po ba? Again, hanggang 1 p.m. or alauna ng hapon. Pwede siyang sagutan. So, saan kayo magsasagot? Isisend ko po yung link sa ating GC. At ang pwede lang magsagot doon ay kayong 11. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So, again hanggang 1 p.m. yan. So, wag magmadali. Mag-review muna bago sagutin ng quiz. So, yun lamang po. Kung wala nang tanong, goodbye everyone. Thank you for listening. Bye-bye. Bye, ma'am. Salamat Bye, ma'am. Thank you po. po. Sana next Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you. Next week ha, sana nandito pa rin kayo sa ating Google Meet. Goodbye. Pwede na po kayo mag-leave.